Kinagabihan, habang nakahiga si Choso sa kanyang kama, napaisip siya, bukas na ang simula ng kanyang pambihirang paglalakbay bilang miyembro ng sekta. Gayunman, hanggang ngayon ay puro pang-aalipusta pa rin ang natatanggap niya. At lahat ng ito, kasalanan ng buwisit na si Jinwei. Kalahating araw ang nakalipas, sabay na yumuko sina Choso at Jinwei bilang tanda ng kanilang opisyal na pagsisimula ng pagsasanay bilang mag-partner. Simula ngayon, magsasanay na sila ng magkasama, bilang senior at junior, bilang magkakampi sa iisang landas ng martial arts. Sabay noon, nagpakilala si Jinwei at humingi ng paumanhin para sa kalagayan ng sekta. Bagaman sira-sira na ang lugar, nais pa rin nitong ipakita kay Choso ang kahalagahan ng sekta. Kahit pa nagkaroon ng malagim na masaker 50 taon na ang nakalipas. Ang Hanshian Palace, kung saan naninirahan ang punong guro, at ang Chang'un Hall, na tirahan ng mga disipulo, ay nananatiling nakatayo. Sa malamig ngunit matatag na ngiti, sinabi ni Jinwei kay Choso, hindi pa patay ang joint sect. Dagdag pa ni Jinwei, gusto ko ring ibahagi sa iyo ang kahulugang yun. Natahimik na lang si Choso sa lahat ng kanyang narinig. Sa kanyang isipan, unti-unting bumalik ang mga alaala at kaalaman. 50 taon na ang nakalilipas mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng katwiran at ng mga demonyo, isang digmaang nagsimula sa tuluyang paglipol ng joint sect. Noon, walang sino man ang nakaasahang ang Demon Sect ay iiwas sa Kunlun Sect at sa halip ay unang susugod sa pinakamalakas sa kanilang lahat, ang Joint Sect. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit gustong ibahagi ni Jinwei ang kasaysayan ng lugar na ito. Naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling. Sabay noon, tumanggo si Choso at sinabing nauunawaan niya ito, pero hiniling niyang huwag sana siyang masyadong lapitan, dahil medyo mahiyain daw siya. Pumayag naman si Jinwei, ngunit napansin ni Choso na parang malungkot ang senior brother niya. Kaya't sinabi na lang niya sa sarili, kita namang bigla siyang umurong. Hindi na magiging maganda kung pipilitin ko pa siya. Alam niyang may hangganan ang dapat pakikialam, at ngayon, oras na para umatras muna. Kaya nilapitan niya ito at sinabing, normal lang ang magkamali, huwag ka ng panghinaan ng loob. Hinikayat pa niya si Jinwei na ikwento sa kanya ang kasaysayan ng sekta kung gusto nito. Ngumiti si Jinwei ng buong ningning sa sinabi ni Choso sa kanya, at si Choso naman ay nakaramdam ng kaunting ginhawa. Sa isip niya, hanggang sa puntong ito, maayos naman ang lahat. Para pakalmeyan ng isang kasing edad kong lalaki, sapat na ang magsabi ng mga salitang gusto niyang marinig. Ngunit ang isang bagay na hindi ko napansin noon ay, hindi na niya natapos pa ang kanyang iniisip dahil, bigla na lang umakbay si Jinwei sa kanya, kaya't siya'y napatigil at nagulat. Sa lakas ng kanyang enerhiya, masigla niyang sinabi, ngayon, pwede na tayo umalis. Habang si Choso naman ay namula ng sobra sa hiya. Sa loob-loob niya, hindi ko inaasahan na bigla na lang niya akong aakbayan ng ganito. At sa hindi inaasahang pagkilos niyang iyon, napasigaw si Jinwei sa gulat sa sarili niyang ginawa. Agad siyang humingi ng tawad kay Choso, sabay sabing hindi niya napag-isipan ang ginawa niyang iyon. Pagbalik sa kanyang kwarto, malakas niyang itinapon ang isang bagay sa pader habang galit na galit at sinabi sa sarili, mga yakap sa balikat o pag-akbay. Gagawin ko lang yan sa pinakamagagandang babae. Naiinis pa niyang sambit, halos nawala ang 50 taon kung kalinisan sa isang iglap. Sabay noon, bigla na lang siyang napaisip, sino ba si Jinwei? Isa siyang henyo na ipinanganak mula sa Joint Sect, isang pambihirang talento sa lahat ng henyo. Kahit pa magdulot ng kaguluhan sa mundo ng martial arts ang mga babaeng nagnanais sa kanya, siya pa rin ang uri ng tao na muling itinayo ang Joint Sect na parang wala lang. Habang nanlulumo, nasabi ni Choso, paano namang nagkataon na may kakayahan na siya, may mabuting pag-uugali pa, at gwapo rin. At kahit ganon, tinatrato niya ang mga babae na parang bato lang. Iniisip niyang, sabi ng mga tao, mas pinahahalagahan niya ang martial arts kaysa sa mga babae. Pero ngayong kaharap ko na siya, nauunawaan ko na. Si Jinwei ay isa talagang bakla.
Ang hindi niya alam, si Jinwei ay isa palang babae na nagkukubli lamang sa anyong lalaki. Naalala pa niya, nakikita ko na siya noon pa, kahit nung mga panahong sinasabi nilang naging eunuch siya. Sabi nila, tinanggalan na siya, pero may natira pa raw sa likod, at tila ba siya pa ang nagbubukas ng bagong landas pagdating sa pagnanasa. Naiinis niyang sinabi sa sarili habang tinatitigan itong lalaking to, kung ano-ano ang ginagawa kahit oras ng trabaho. Sabay noon, sinabi ni Choso sa kanyang sarili, pero hindi naman ako bakla. Agad niyang tiningnan ang kanyang alaga at nabigla, paanong nagkaganito ka? Hayop naman, parang gusto ko na itong gamitin. Nalungkot siya dahil parang malungkot ang kaibigan niya ngayon. Kaya sinabi niya sa sarili na hindi sapat ang Kegel exercises. Panahon na ba para sa Jelkang exercises? Ito ay isang paraan para palakihin ang ari ng lalaki. Sabay noon, itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi, Jinwei, patawad, pero nakalaan ako para maging hari ng stamina. Hindi kita bibigyan ng puwet na gagamitin mo. Sabay noon, agad na niyang ipinasok ang kanyang kamay sa kanyang suot na short at sinimulan na niyang magbati. Napapasigaw na lang siya sa sarap ng kanyang ginagawa. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Jinwei, nakakainis talaga. Habang nilalagyan niya ng benda ang kanyang dibdib upang maitago ito, napatanong siya sa sarili, bakit ba ako ganito? 2 beses akong naging bastos sa bagong solta ngayong araw. Sambit pa niya sa sarili, sobrang saya ko lang kasi na magkaroon ng bagong pamilya kaya masyado akong na-excite, kahit na hindi man lang ako makapagpakita ng magandang halimbawa. Naalala niya nang sinabi sa kanya ni Choso na handa siyang makinig sa kasaysayan ng sekta. Ang alaala nito ay nagpapalambot sa puso ni Jinwei, kahit mukhang malamig si Choso, may pakialam ito sa nararamdaman ng iba. Naalala rin ni Jinwei, ganito ba ang pakiramdam ng may nakababatang kapatid? Kung hindi man, umaasa siyang dumating ang araw na maaari silang magyakapan ng hindi nakakailang. Kinabukasan, habang maganda ang sikat ng araw, natapos ng hugasan ni Choso ang palayok at inilapag ito sa gilid. Habang pinagmamasdan niya ang patungan ng mga gamit, napabuntong hininga si Choso at bulong niya sa sarili, inaasahan ko na ito, pero ang sakit pa rin sa mata. Sobrang sira na ng kusina, parang kahit anong oras ay pwede na itong gumuho. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-isip, ano bang ginagawa ko rito sa ngayon? Pero para maging isang bayani sa mundo ng martial arts at makilala, kailangan kong mag-iwan ng magandang impresyon sa master at sa senior. Matatag niyang sinabi, dahil nandito na rin ako, kahit ang oras na ginugol sa pag-scrub ng kahit isang butil ng bigas o gulay, gagamitin ko sa abot ng aking makakaya. Sabay sinimulan na niya muli ang kanyang pag-iinsayo habang may halong biro sa sarili. Isa na namang araw para saludo sa dakilang master ng obstetrics. Arnold Kegel Sr. Biglang dumating si Jinwei at nagtanong, anong ginagawa mo sa kusina ngayon? Nagulat si Choso sa biglaang pagdating ni Jinwei, kaya't kinakabahan siyang sumagot, nakarating ka na, Senior. Lumapit si Jinwei kay Choso habang sinasabi, talaga bang ikaw lang mag-isa ang naghanda ng agahan? Napadaan lang ako para siguruhin. Kinakabahang sumagot si Choso, opo. Dapat lang na ang bunso ang gumagawa ng ganitong bagay. Namangha si Jinwei sa kasipagan at bilis ng kilos niya. Ngumiti ito, habang naiisip naman ni Choso, grabe, ganito pa rin kagwapo kahit nasa ganitong sitwasyon. Kung kaatiko man lang ang itsura niya, siguro hindi ako ganito nahihirapan. Nahihiyang sinabi ni Choso, pagkamatay ng mga magulang ko, parang napilitan akong tumanda agad. Pasensya na kung naging presumptuous ako at kumilos mag-isa. Naiilang na sinabi ni Jinwei, hindi ako nagbibiro. Ako rin ay ulila, katulad mo. Kaya siguro naramdaman ko ang koneksyon. Gusto ko lang sabihin na hanga ako sa pagiging matured mo. Napaisip si Choso, bakit ba itong taong to puro sorry mula kahapon pa? Plano ba niyang i-promote ang sarili niya bilang pushover? Pagkatapos ay simpleng tumango siya at sumagot ng oo kay Jinwei. Nag-alok si Jinwei na tumulong sa paghahanda ng mga gulay.
Sabi niya, sa totoo lang, dati itong responsibilidad ko. Anong klaseng senior ang pababayaan ng kanyang bunso na maghirap ng walang dahilan? Napaisip si Choso, mukhang sobrang close nitong tao na to sa kanyang kapatid. Sa kasaysayan, si Eugene Wei ay may kapatid na babae, hindi lalaki, ang babaeng kalaunay kikilalanan bilang pinakamagandang babae sa buong mundo. Pero mukhang malayo pa ang panahong lilito ang kapatid niyang iyon, kaya sa ngayon, ako lang ang peer friend ni Eugene Wei. Kung sa ganong perspektibo, mukhang pwede ko naman siyang sabayan ng kaunti. Habang may binubuhat si Jinwei, sinabi ni Choso, "Senyor, kung tutulong ka rin lang, paki-supervise na lang po ako. Kukuha lang ako ng sariwang tubig para hugasan ang mga gulay." Agad namang tumanggo si Jinwei at sumagot, "Naiintindihan ko." Sabay noon, agad na sumandok ng tubig si Choso mula sa banga. Habang banibitbit ito, naisip niya, ayokong mapalapit kay Eugene Wei. Kahit kailan, habang maingat niyang dinadala ang timba ng tubig, bulong pa niya sa sarili. Ang tanging gusto ko lang ay ang pangalan ng senior na magiging bantog balang araw. Nang may pwesto na niya ang tubig sa lababo, inisip pa niya, lalapitan ko ang bawat babaeng madadala ng pangalan niya, at paibigan ko sila sa akin sa pamamagitan ng paulit-ulit na pananakop gamit ang aking alindog. Sa gitna ng kanyang mga plano, bigla na lang gumalaw ang kawa sa kanyang itaas. Kasunod nito, bumigay ang kahoy na umaalalay sa patungan ng kawa, papabagsak na ito. Agad na napansin ni Jinwei ang nangyayari kaya't sumigaw siya, "Choso, delikado." Samantala, nanatili lamang na nakatingala si Choso, habang pabagsak na sa kanya ang kawa. Agad namang tinakpan ni Choso ang kanyang mukha sa instinct. Pero pagtingin niya, halos magkadikit na sila ni Jinwei. Nakatayo ito ng sobrang lapit at nag-aalalang nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Medyo kinabahan si Choso at pilit na ngumiti habang sinabing, "Oo, okay lang ako," ngunit sa loob-loob niya, nalilito siya, anong klaseng sitwasyon ba ang pinasok niya? Namumula siya habang magkalapit ang kanilang mga mukha. Nagbiro si Jinwei na, "Mas magaan ka pala kaysa sa itsura mo." Habang nakatingin siya kay Jinwei, bigla na lang kumalat ang mabangong amoy. Nahuli niyang naamoy ang bahagyang samyo ng mabangong bulaklak mula kay Jinwei. Gusto niyang iwaksi ang sandaling iyon kaya bigla siyang bumalik sa katinuan. Ngunit naramdaman niya ang kamay ni Jinwei sa kanyang likod at palso, kaya napasigaw siya, "Hoy! Saan mo ba iniisip na hinahawakan mo ako, senyor?" Nataranta si Jinwei at agad na humingi ng tawad, sabay nagpaliwanag siya, "Hindi ko sinasadya. Huwag mo namang masamain." Sa sobrang hiya ni Choso, pinagsabihan pa niya si Jinwei, "Tama na nga yang pamumula mo, lalo lang gumugulo ang sitwasyon." Humingi muli ng paumanhin si Jinwei, sabay sabing aalis na lang siya upang maghanda ng kanilang pagkain at magpahinga na si Choso, dahil baka nabigla ito sa nangyari. Nagulat naman si Choso sa sinabi nito. Dahil doon, naiinis na tumingin si Choso kay Jinwei at inisip, "Ano to, sinusubukan niya ba akong patayin o ano? Paano ba namumuwersa ang isang junior brother sa isang senior brother? Kapag nakita to ng master natin, siguradong hahatakin niya ako sa batok at sasabihing bumagsak na ang kaayusan ng sekta." Sabay tingin niya ng masama kay Jinwei, na napapailing na lang at halatang sobra ang pagkahiya. Agad pinulot ni Choso ang mga gamit at seryosong sinabi, "Senior brother, hindi mo na kailangang gawin ang mga ganitong mumunting gawain. Mula ngayon, bilang pinakabata sa sekta, ako na ang bahala sa lahat ng yan." Natahimik si Jinwei. Halatang hindi siya komportable, pero tumanggo na lang ng marahan. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, yumuko siya, pinulot ang isang maliit na palayok, at mahina niyang sambit, "Okay lang naman na tumulong ako sa iyo, di ba?" Napabuntong hininga si Choso at sa huli sumuko rin, "Sige na nga, kaunti lang." Lumipas ang 2 buwan. Tinipon ni Master John Yang ang mga disipulo sa Grand Martial Hall at tinanong sila, "Para sa inyo, ano ang tunay na lakas ng isang martial artist?" Iba-iba ang sagot.
May nagsabing galing daw ito sa panlabas, mula sa mga elixir at medisina. Ang iba na may naniniwala sa panloob, sa walang humpay na pagsasanay ng katawan. Ngunit sinabi ni Master Jiang Yang, ang tunay na lakas ay mula sa balanse ng panlabas at panloob na enerhiya. Tanging ang mandirigmang may ugnayan sa kanyang katawan at sa mundo ang tunay na makakamit ang ganap na lakas. Kaya't tandaan mo, hindi ka dapat kailanman mandayo o magmadali sa iyong pagsasanay. Naiintindihan mo ba? Agad na sumagot si Choso nang may paggalang, naiintindihan ko po. Bago umalis si sect leader John Young, sinabi niya kay Choso na mabuti yan. Ngayon, aalis na ako para puntahan ang iyong senior brother, siguraduhin mo lang na hindi ka tatamad-tamad. Sumagot si Choso ng oo master, habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Napangiti siya kahit halos mapagod na sa tindi ng kanyang pagsasanay. Sa isip niya, kahit hindi na niya sabihin yun, wala naman talaga akong balak na magpahinga. Ang pagkakaroon ng mas mahusay na katawan ay katumbas ng mas mataas na sigla. Ano bang silbi ng malaking alaga kung ang katawan mo naman ay parang patpat? Para sa sining ng pagiging malapit, ang lahat ng hirap na to ay matamis na paghahanda lang. Tumutulo ang pawis niya sa lupa pero payapa ang kanyang damdamin. Naisip niya, ang horse stance ko ngayon ay mas kakaibang magaan at presko. Sa wakas, nararamdaman ko na ang bunga ng 2 buwang matinding pagsasanay. Ganito pala ang pakiramdam ng mga gym junkie kapag nadagdagan ang bigat ng dumbbell nila. Naalala niya, nung ako'y isang unit pa, kahit anong tindi ng training ko, hindi ko talaga matanggal ang pagiging androgynous ng katawan ko. At lahat ng yun ay dahil sa sinumpang unit martial art, ang Huihua Treasure Technique, na aking na-master. Kung hindi ko lang sana sinunod ang race eta ng huwad na doktor para sa tinatawag niyang rebirth, hindi sana ako napagod sa kakahanap ng mga elixir sa buong martial world, na siya ring naging dahilan ng pagkasira ng kalikasan. Sambit pa niya, lalo lang akong nagagalit habang iniisip ko ang nakaraan ko. Pero ngayon, panoorin niyong lahat, mamumuhay ako bilang isang tunay na alpha male. Habang patuloy siya sa matatag na horse stance, bigla siyang tinawag ni Jinwei at nilapitan ito. Agad naman siyang napatigil at natanong, anong ginagawa mo rito? Nakangiting sagot ni Jinwei, tapos na raw ang training ni Master ngayong araw, kaya pinapunta ako rito para sunduin ka. Namangha si Choso sa narinig. Ngunit sa loob-loob niya, seryoso niyang naisip, hindi pa sapat to. Gusto ko nang matapos ang pagbubuo ng katawan ko bilang isang makamundong mandirigma sa lalong madaling panahon, pero ang oras, parang ang bilis ng takbo. Napatingin na lang si Jinwei kay Choso na tila tulala na naman, at wala na siyang nagawa kundi pagmasdan ito ng tahimik. Gabi na sa bundok ng Joint Sect. Mabilis na lumabas si Choso para ipagpatuloy ang kanyang lihim na pagsasanay. Habang nag-iinat, sinabi niya sa kanyang sarili, kung may kulang, pupunan ko ito ng palihim. Para hindi mapagod sa pressure gardens, mahalaga ang cardiovascular endurance. Habang iniinat niya ang kanyang braso, naisip niya, ang tanging kinababahala ko ay si Master. Siya ang nagtakda ng training schedule para hindi masira ang murang katawan ko. Kapag nalaman niyang may dagdag akong pagsasanay, tiyak na ipagbabawal niya ito agad. Ngunit hindi siya natinag. Pilit pa rin niyang itinatakbo ang sarili gabi-gabi. Sabi niya sa kanyang sarili, pero hindi ko pwedeng bitawan ang night runs ko. Hindi ka magiging Vitality King, sa regular training lang. Habang masayang tumatakbo, sinabi pa niya, simulan natin ang gabi sa isang matinding takbo. Ang hindi niya alam, si Jinwei ay palihim na nanunood mula sa malayo. Pinagmamasdan siyang mabuti. Nang mapansin ito ni Choso, nagulat siya, nadulas siya sa isang bato, at gamulong pababa. Habang nakaluhod sa lupa, kabado siyang nagtanong, Senior Brother, anong ginagawa mo rito? Pinag-cruise ni Jinwei ang kanyang mga braso at seryosong sinabi kay Choso, nagtataka ako kung anong ginagawa mo tuwing palihim kang umaalis sa Changwon Pavilion. Ngayon alam ko na, nagsasanay ka pala ng patago.
Sinabi pa niya, binalaan tayo ni Master na mapanganib ang pilitin ng katawan lampas sa hangganan. Hindi ko pwedeng pabayaan ka na lampasan ang limitasyon mo. Naiinis na inisip ni Choso, ang malas. Bakit ngayon pa ako nahuli? Kung meron lang akong kahit isang taong halaga ng inner energy, baka naramdaman ko ang presensya ni Senior Brother gamit ang key. Bigla siyang nag-aalala na baka isumbong siya kay Master at malantad ang kanyang lihim na pagsasanay. Ngunit sa kabila nito, galit at determinado niyang inisip, kung hindi ko may pagpapatuloy ang night runs ko, bababa ang cardiovascular endurance ko, at kung ganon, bababa rin ang daloy ng dugo sa penile tissue. Sa madaling salita, crisis ito sa vitality ko. Kaya sa isang emosyonal na eksena, humingi siya ng tawad kay Jinwei. Aniya, patawad kung nag-alala ka, Senior Brother. Pero may dahilan ako kung bakit ko ginagawa ang dagdag na pagsasanay. Nabigla si Jinwei, at hindi maintindihan ang gustong iparating ni Choso. Hawak ang kanyang braso, sinabi ni Choso, magkaiba tayo. Kapag tinuruan ka ng isa, naiintindihan mo agad ang 10. Ako, isang bagay pa lang, nakakalimutan ko na. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao at sinabi, ayokong maiwan. Ayokong mapalayas at muling magpalaboy-laboy sa lansangan. Makikita sa kanyang mukha ang lungkot, at unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Umiiyak niyang sinabi, at pinakaayaw ko sa lahat, ang katotohanan kahit anong pagsusumikap ko, baka ni sa talampakan mo hindi ko maabot, lalo na ang makasabay sa iyo. Tago sa puso ni Jinwei ang mga salitang iyon. Napuno ng lungkot ang ekspresyon niya. Sambit pa ni Choso, narinig mo na ba ang kasabihang the early bird catches the worm, you Jinwei? Ikaw, na matuwid hanggang sa kaibuturan, magagawa mo pa bang sabihin kay Master ang lahat ng ito pagkatapos mong marinig ang paninindigan ko? Natahimik si Jinwei at bakas sa kanyang mukha ang pangungulila. Habang pinapadaloy ni Choso ang kanyang luha, inisip niya, lumalapit na siya. Kailangan ko pang pigain ang luha ko para tuluyan ko na siyang mahulog. Pinagpatuloy niya ang kanyang pag-arte, habang sinasabi, ayokong mapalayas. Sa sandaling iyon, bigla siyang niyakap ni Jinwei, upang damayan siya sa kanyang kalungkutan. Malungkot na sinabi ni Jinwei, hindi ko alam na ganito pala kalalim ang pinagdadaanan mo. Patawad, Junior Brother, hindi ko na malayan. Hayop talaga, murang naisip ni Choso. Yakap na naman. Akala ko para sa isang napakagandang babae ko ito ay lalaan. Pilit niyang inaalis ang sarili sa pagkakayakap pero hindi siya makawala. Sinabi ni Jinwei, tumahan ka na. Tama na ang pag-iyak. Samantala, sa isip-isip ni Choso, bitawan mo na ako, gago ka. May bakal ba ang braso mo? Hindi ito pwedeng mangyari. Paano nangyari to? Inilaan ko ang unang yakap ko para sa isang napakagandang babae. Ngayon, napapamura na lang siya habang inisip, kinuha na ni Senior Brother yun ang unang yakap ko. 50 taon ng malinis kong puso, nawala na lang ng ganito. Pero habang nakayakap sa kanya si Jinwei, bigla siyang may naramdamang malambot na dumadampi sa kanyang mukha, kaya nagtataka siya bigla. So much more